Hallelujah. Mukhang hindi pa tayo gising. Isa nga uling malakas na palakpak. I mean malakas. Hallelujah. Praise. Praise Jesus. Hallelujah. We glorify your name. We worship you, Lord. Hallelujah. We exalt your holy name, Jesus. Hallelujah. Na-miss ko kayo. Kasi last Friday wala ako dito. I was fighting actually with the schedule pero hindi kalooban po ng Panginoon. So, and besides, yung teaching na binigay sa akin ng Lord through our pastor, hindi ko pa po masyadong na-digest kaya inalaw ng Lord na magkaroon pa ako ng isang linggo para i-digest ko talaga, hihimay-himayin ko. And then, it is my prayer that every time I stand in the midst of the people of God, is ako muna yung ma-edify sa message bago ko ma-share sa inyo. Kasi madali po ang mag-share ng isang topic na hindi naman po talaga mahirap po mag-message sa gitna na hindi ka po, yung speaker itself ay hindi na-edify dun sa message. So, mas maganda talaga na pinaghihirapan mo. Alam niyo po, masarap magpakain ng bisita kapag pinaghirapan mo yung niluluto mo. Amen? Hallelujah. Shall we pray? Father in heaven, in the name of Jesus, we thank you for this moment, Lord. We thank you for this opportunity that you have given to all of us. Yung lahat, Panginoon, ng kaluluwa, lahat ng tao na dinala mo sa lugar na ito, sa lahat ng bago, Panginoon. It is not, Lord, an accident na sila po, Panginoon, ay na-invite. Because this is the day, Lord God, na itinalaga mo. Na this is their destiny, the beginning of their destiny eternally. Panginoon, dalangin ko sa mga bago, magbukas ang kanilang puso. Ang kanilang puso, Panginoon, sa inyong salita. Kahit, Panginoon, na bago itong maririnig nila, dalangin ko, Panginoon, that their heart, their soul, will be open, will be a good soil in sowing when we sow the Word of God to them. And I pray, Father God, that this seed of the Word of God will not be snatched by the devil in their heart. And Lord, sa mga narito po, Panginoon, na naglilingkod sa inyo, dalahin ko po, Lord God, that their passion in serving you, hallelujah, will abound more. Open their heart of their understanding, Lord God, that they may perceive the revelation of your Word. Thank you, Holy Spirit. You are most welcome in the midst of us. You are our grand visitor today, and you are our speaker. Use me as your vessel. Hallelujah. In Jesus' mighty name, speak through me, Lord God. Thank you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Excited na ba kayo? Ako kinakabahan. Alam ko, kahapon, I was blessed with the whole day na hindi kami tinawag ng boss. Wala kaming ginawa. At the end of the day, ang ginawa ng Lord is, pinag-aral talaga niya ako, pinag-meditate niya ako ng gusto. At the same time, pinatulog niya ako na at least 1 hour. After that, tumawag yung aking supervisor. Asan ka? Sabi ko, nandito sa kusina. Actually, nakatayo ako sa kusina. Anong ginagawa mo sa kusina? Mangangamoy ka na naman pagkain. Akala niya siguro, nagluluto ako, but actually not. Niluluto ko yung ipiprepare ko ngayon. So, sabi ko, anong kailangan mo? Hapon na. It was 5 o'clock. Sabi niya, my gift. So, kami na Brian, until 9 o'clock, tapos nag-deliver pa sila. So, yung timetable ko nasira, natulog ako alas 12 na. Instead na matutulog sana ako ng 8 o'clock para fresh daw. Sabi ng aking mentor, which is my husband, don't look like haggard sa pulpito. Kasi halatang parang takot ka, yung gano'n. Sabi ko gano'n. Talaga naman takot, sabi ko. So, alam niyo po, ngayong umaga, this topic na binigay po sa akin ng ating pastor, I could say that it is a challenge for me. Dahil lahat naman po tayo, sino ba dito ang gusto ng challenge? Ako gusto ko. Amen? Gusto ko ng challenge sa buhay, especially spiritually. Kasi doon ka nagle-level up eh. Amen? So this topic,
was actually, nung sinabi ni Pastor, I think it's better for you to speak this. I said, okay po. Parang nung minimitate ko yung word, parang ang tingin ko si Goliath at saka si David. Sabi ko, hirap. Pero, God is great. I pray na bukas ang puso nyo, bukas ang inyong isipan to receive the message. Our message for today is in the book of Hebrew. Amen. And, hello. Good morning. Okay, in the book of Hebrew, it says, obey your leaders and submit to them. For they keep watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy, not with grief. Maliit doon, dito na lang. For this would be unprofitable for you. Again, Hebrews 13:17 says, obey your leaders and submit to them. For they keep watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with grief. For this would be unprofitable for you. Amen. So this is addressed to the disciple. Amen. This verse is addressed exactly to the disciple and at the same time sa leaders na rin po. Amen. Taas nga po ang kamay ng mga leaders, ng mga primaries. Nandito ba ang buong primaries ni Pastor at saka ni Pastor? Some other, wala. Pagpalain sila ni Lord, dalangin ko na tuwing sa Friday, nandito sila kasi they miss something beautiful in their lives kapag umabsent ka. So, ito pong, this verse, binigyan ko po ito ng title na accountability towards each other. Kasi po, when we look at the verse, it says that obey and submit. This is addressed to the disciple. But for they keep watch over their souls as those who will give an account. This is the responsibility of a pastor or a leader. Amen? So, both sides, the disciples and the leaders, have accountability to each other. Amen? So, notice two things. Hindi ko pala nabago yun. I don't like that one. Amen? The two things that we should notice in this verse is the duty of the disciple towards their leader and the duty of a leader towards their disciples. Amen? So, tayo po lahat meron tayong responsibility to each other. Amen? And this is it. We have to go back to the original intended meaning. The Greek word used in Hebrews 13:17 kasi hindi lahat ng word of obey and submit have different meaning. But in this verse, it says that obey means in Greek word it's paito actually. The pronunciation is paito. So, it means to listen, obey, yield, or comply to. And the other words for submit is hopaiko. Hupako actually yan siya. Kasi tinignan ko yung talagang pronunciation niya. So it pronounced as hupako, which means to resist no longer, but to give way, to submit to. Amen? So, this is the duty of a disciple. Your obedience, which directs, it implies, just a minute, nanunuyo pa ang bibig ko sa inyo. I don't understand kapag kinakabahan ka, may physical reaction. Amen? So para mas madali,
isuot natin ang ating... Amen? So, obedience deals with your, or implies direction and command, or deals with the responsive action towards authority, while submission involves an attitude, or deals with the attitude towards authority. So, the disciple, meron siya dapat obedient heart and a submissive heart towards the leaders. Anyway, this verse, this is concerning about leadership in the church. Amen? This is concerning the authority God given in the church. So the author urged the believers to give their obedience and submission to their leader. Amen? For the reason that sila po ay nagpapagal sa pagbabantay sa iyo, at darating ang araw, sila ang magsusulit sa Panginoon. Sila ang sisisihin ni Lord kapag may nangyaring masama sa inyo. Kaya mahabag kayo sa leader nyo, pasakop kayo. Amen? Amen? Hindi lang po tayo nandito ngayon sa church just to have fun. Amen? I know, hindi lahat tayo dito submissive. Hindi lahat tayo dito obedient. Naging ugali ko, I've been born again for 25 years. Number 1 po akong disobedient sa pastor ko. Buti na lang naging asawa ko yung pastor ko. Hallelujah. Amen? So the author clearly urged us to obey those who rule us and submit those who rule us. Most likely, sabi ni John Bevere, these two different directives ay confusing. Amen? Dahil sabi niya, we can obey but not necessarily submit. Amen? We can obey but not necessarily submit. Since obedience implies direction and command, and submission involves your attitude, pwede. Di ba? Pwedeng-pwede. And in the Bible, the best example is the parable of two sons. Ate, flash ng Matthew 21, verse 28 to 32. Matthew 21. So it's better na mababasa natin. Matthew 21, verse 28 to 32. This is the parable of the two sons. Okay. What do you think? Sabing ganon. Laki ah. Ang dami. What do you think? There was a man who had two sons. He went to the first and said, "Son, go and work today in the vineyard." "I will not," he answered. But later he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, I will, sir." But he did not go. Which of the two did what the father wanted? The first? They answered. Jesus said to them, "I tell you the truth, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. For John came to you, show you the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitute did. And even after you saw this, you did not repent and believe him." Amen? So, ano ang tingin nyo? Ano ang relevance nun sa disobedience and submission? Ha? Amen? So, let's analyze. The scenario, ang masasabi ko dito, the scenario is showing us this verse is showing us the scenario of a disobedient action. Okay? And a submissive action. The first son was the example of unsubmissive but obedient. Why? Sinabi niya, "I will not." So yung sagot niya na, "I will not," actually he's not respecting to the authority of his father. Amen? But at the same time, he has an obedient attitude. I mean, he recognized the command of his father and he went to work in the vineyard. And the second one
He was so polite. Yes, sir, I will go. Yes, pastor, gagawin ko po yan. Opo, gagawin ko po. Pasensya na po. Delay din ng konti. Pero gagawin ko po. Pupunta po ako. Amen? Pero hindi dumarating. Spirito lang pala. Amen? So maraming spiritong leader. Maraming espiritu, but the Lord wants your body, the whole of you. Kasi kung espiritu lang ang gusto ng Diyos, maraming espiritu sa mundo. Amen? So sabi ng second, yes sir, I will go, yet ignore the command but not going to the vineyard. Church, sinabi ni Jesus dyan, saan ang kinalugdan ng Ama? Maraming sumagot, yung una. Kasi although hindi siya, sabi niya hindi siya pumayag, but then umalis. Nagtrabaho. But yet, church, tandaan niyo to. Delayed disobedience is disobedience. Amen? So, kung sinabihan ka ng pastor mo to do something, and you agree with it, you comply with it, amen? Do it. Do it. Kasi, sabi nga ni John Bevere, disobedience is the undetected sin na pabalik-balik na hindi natin nakikita na yon ang opening ng pintuan ni Satanas para tayo hindi maging successful in the Spirit. Amen? Sinabi ni John Bevere, marami sa atin dito umaattend ng gawain every Friday. But actually, we are possessing unsubmissive and disobedient spirit. Hallelujah. Bato-bato sa langit, tamaan puntang langit. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, bago kayo nag-ouch, ako muna. Umiyak ako. Nag-repent na ako. Kaya ang lakas ng loob ko, no? Hallelujah. So, tinawag ito ni John Bevere na nice rebellion. Okay? Nice rebellion. Very nice yung rebelling. Parang hindi kasalanan, di ba? But, warning po niya, nice rebellion is just like a blatant rebellion. Then later on, you will become lawlessness, and later on, you will commit the sin, the same like the sin that Adam committed in the Garden of Eden. Hindi naglalayo yun. Diyon doon muna. Saan ba magsisimulan sa Satanas? Siyempre sa maliit. Hindi ka naman sisimulan sa malaki eh. Ay, okay lang ito. Bukas hindi ako attend. Ay, busy ako eh. Ayoko prayer meeting. Friday na lang ako attend. Ay, ayoko mag-don't watch. Naantok ako. Intindihan naman ako ni Lord eh. Sige, tingnan natin. Disregarding the command of your pastor, you become disobedient and committing rebellion against God. Kapatid, your intention might be good. Sabi, di ba? Maganda naman intention mo for disobeying eh. But you will be judged with your good intention. You will be judged. Only faith with work of obedience will stand in the sight of God. Hallelujah. And when is the church responsible to obey? Okay? When is the church responsible to obey? Obviously, sabi gano'n, when the pastor and leaders teach God's truth, especially on the essential doctrines and commands of the faith, we all must submit. It is not the pastor's authority, but God's authority that we must submit to. Minsan kasi, marami po sa atin, kaya ko nasabi yon, kasi for my 25 years in service, my 25 years of looking around the church, marami po talaga. Sometimes, na-overpower nila ang pastor nila dahil mas matalino sila. Sometimes you don't respect the office of the pastors, office of the leaders. Tandaan nyo, sinabi sa verse, hindi ikaw ang accountable, hindi ang disciple ang accountable, ang leader. Amen? But tatalakayin natin yan later on. I hope that this one will be shortened kasi, yun na nga, for the benefits of the newcomers,
Para hindi naman masabi na ano ba pinagagawa ng mga born again na to, ang tagal-tagal, puro word of God, puro word of God. Dito po, we are soaking ourselves. Huwag po kayong matagalan. Magbigay po tayo ng 2 hours, 3 hours sa ating Panginoon. Kasi magbe-benefit po tayo dito. Amen. Amen. And then, sabi ko nung, when to obey and submit, and when not to. When is the church responsible to obey? Obviously, when they are teaching doctrines, essential doctrines and command of the faith. Alam niyo po, ang pagtuturo hindi madali. Kaya ko po nasabi yun, 2 linggo. Dapat 1 linggo lang. Dapat 2 linggo na, Pastor, diba? Nasabihan ako, beginning of November. Nakatayo ako, end of November. Galing, no? So nakita talaga, Lord is so great. So naiintindihan ng Panginoon ang pangangailangan natin. Si Lord ang nag-a-adjust as long as we obey and submit. Amen. Amen? So, whom to obey? Amen? The body of Christ must submit and obey to leaders. The pastors who are in leadership in every local institution. The reason of the submission is that they have been given a gift of office by God to oversee. And it would not be profitable for you to cause them grief as they do so, for they must give account for every soul that God has given them charge. Amen? Masaya ba kayo kapag ang pastor nyo napahamak ng dahil sa inyo? Diba? Haharap, dumating si Jesus, haharap tayo. Oh, Pastor Bob, nasaan si Melvin? Ang isang isang primary mo, ano nangyari sa kanya? Ba't hindi siya kasama sa'yo? Eh Lord, kasi ganito na busy si Melvin sa kanyang exercise. Diba? Alam niyo po, the scenario of, doon sa story ni King Saul, inutusan siya ng Diyos na patayin ang lahat ng mga Amalekites. Ginawa niya, pinatay nga niya yun, lahat ng tao, bata, matanda, may muwang at wala. Pero, ni-spare niya yung hari at ang mga kahayupan. Sinabi sa kanya ni Prophet Samuel, patayin mo lahat. Eh sabi niya, Lord, kasi i-offer ko to sa... kasi Samuel, i-offer ko to kay Lord eh. Maganda yung intention, di ba? Ganda. Mag-o-offer siya ng burnt offering sa Diyos. But then, the command is, kill them all. Patayin mo lahat. Walang ititira. Ngayon, sabi ni, ang rason ni Saul, kasi Lord, yung mga taong kasama ko, gusto nila eh. Diba? Tinuro pa niya yung ibang tao. This is the danger. Ang sabi doon, si Saul ang binigyan ng ultimate authority for the work. So, sino ang nagkasala ng disobedience? Yung mga tao ba o si Saul? Amen. Si Saul. So, kapag nagkaroon kayo ng ultimate disobedience sa Diyos, sinong mananagot sa inyo? Kayo ba o si Pastor Bob? Siya ang iihawin ni Lord. Hallelujah. Diba? Kayo na sa langit, si Pastor Bob nagdurusa dahil sa inyo. Hallelujah. Totoo daw. Okay, when to obey and submit, when not to. Submit to any ordinance, but do not obey any commandments that would cause you to disobey God and His Word. Diba? We can submit without obeying any ungodly, any ungodly command. We only obey others as long as their command does not oppose God. Never obey any person if it would cause you to disobey God's will. Amen. Kapag ito, memoryado nyo at alam nyo, kasama nyo araw-araw, you will never commit disobedience sa Diyos. Kasi ang limitasyon mo, ang kalooban ng Diyos. Amen? And of course,
Saan sa Biblia makikita? There's so many. Nababasa nyo ang story ni John and Peter and John sa Book of Acts, di ba? Sabi ganon, don't preach the gospel, sabi ng mga Sanhedrin, but they said, we rather obey God than men. Amen? Yes. So, they disobeyed the command because it was ungodly command. And then the story of Daniel in Daniel 6:10, anong sinabi? Worship the statue. Pero anong sagot ni David doon, ni Daniel doon? With humility. He submit to the ordinance, to the king actually. Hindi niya ininsulto ang hari. Nag-submit siya, but then he disobeyed the command. Ayaw niyang lumuhod doon sa statue na yun. And then, the story of an Egyptian woman commanded by Pharaoh to kill the Hebrew babies in Exodus. Diba? So after those disobedience, they've been blessed by God. Amen. Yeah? And Isaiah 1:19-20, it says, if you are willing and obedient, you shall eat good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be beaten by the swords, for the mouth of the Lord has spoken. So there is blessing in obedience and submission. Hallelujah. Actually, submission is a very, alam niyo po, sabi ni Creflo Dollar dito, the issue of submission is a teaching and it is a doctrine. So, nung nakita ko po, narinig ko po to, Diyos ko po, Panginoon, magtuturo ako ng doktrina. Sabi yung ganun. At so, I read the topic and I meditated. Although sinabi niya, it is a doctrine and it is throughout the Word of God, it's true. Makikita mo sa kabuuan ng Biblia ang tungkol sa submission and obedience. Amen? At ito yung major area na tinatakal ng Biblia. Amen? Dahil siguro si Lord aware na siya sa nangyari doon sa beginning na nagkaroon ng disobedience of men. Kaya tayo into captivity ngayon. Amen? But mabuti na lang ay merong plan B si Lord. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil may plan B siya. Imagine, for the sin of one man, the whole humanity was in captive. Amen? Parang, imaginein mo, isa tayong bansa, meron tayong tagapangulo, meron tayong pangulo, nang dahil sa kasalanan niya, we've been, parang, ano ba tawag doon sa gera? Yung naging under tayo, na-colonize tayo ng isang bansa. Amen? So, ang pag-colonize na yon is hindi for good. It's for our destruction. Of course, we have the King of Kings and the Lord of Lords, at ayaw niyang pumayag ng ganun. So, kahit nagkaroon ng failure, yung first men na kinreate niya, meron siyang isang pinadala na alam niya na will save His people. And that is the Lord Jesus Christ. Amen? Ang kanyang sacrifices, ang kanyang death on the cross is hindi ko masabi na amazing para sa benefit ng tao. Masakit. Basahin niyo na lang po yung concordance concerning dun sa explanations sa crucifixion ni Jesus Christ. Ang sama. So, hindi ko kaya i-explain. Amen. The duty of the flock is to obey and submit, or be willing to follow leaders, or the delegated authority of God. Because disobedience to leaders or delegated authority is totally disobedience to God. And I would like to share with you some pasensya na po kayo, hindi po ako master dito. It says that God has constituted various levels of authority under His ultimate authority. Totoo po yan. Anything under heaven is a shadow of what is up there. So lahat ay founded by God, whether kahit pa sabihin natin made by men, sa Diyos pa rin po yan.
Tinakal po ng mga writers sa Bible ang tungkol sa submission in all aspects of our lives, like submission and obedience of wives to their husband in Ephesians 5:22-24, the governing authorities, the citizen of the country to their governing authorities in Mark chapter 13 verse 1-3, and the obedience and submission of children to their parents, and the obedience of slave to their master, or sa panahon natin we could upgrade it, the obedience of employee to their employers. So kung meron kayong employers na medyo hindi tama ang pag-uugali, submit pa rin kayo. Kasi tayo mga anak ng Diyos, through our submission and obedience, pwede natin silang madala sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, nung una, hindi ko talagang ginagawa yan sa job site namin. Matapang po kasi natututo akong lumaban sa kanila. I mean, hindi kasi sila good people nung una. So, I maintain this kind of character na very strong ang character ko sa kanila. So later on, napag-isip-isip ko na, yes, I am here not for permanent. So kailangan ko talaga ipakita yung example ko sa mahirap po. Mahirap. Especially napapaligiran ka ng mga good people. Hallelujah. And the submission of each and every one of us to each other in reverence to Christ. Amen? Kaya nga po, the writer of the Bible, masyado niyang ini-emphasize ang submission and obedience. And the purpose of this submission, of this authority, the purpose of all authority is to protect and bless those under authority. Amen? Tama po. Why? Like for example, if there is no submission and obedience to the husband, to the husband, from wife to husband, what will happen? Di ba? Minsan kasi, like for example, in my situation, ako yung kumikita, and then my husband is in the ministry. Sometimes, hindi po ako perfecto, pero tingin ko, ako pa yung mas mataas sa kanya. Then later on, the Lord deal with me. I gave the anointing of to accumulate wealth to your husband. Sabi ng gano'n ng Lord sa akin. So, pinarinig sa akin ng Lord ang tungkol sa mantle of anointing ng lalaki. So wives, you have to be very careful. Huwag niyong isuot ang mantle of anointing ng mga asawa niyo. Ibigay niyo sa kanila yon. Kahit kayo pa ang breadwinner, sinasabi, sa pamilya, kahit kayo pa nagpapadala sa kanila, kahit pa kayo ang nagpapakain sa kanila, sila pa rin ang authority above you. Amen? So credit yan sa mga lalaki. Hallelujah. No, it's true. Dahil sa panahon natin ngayon, mas ma-influensya ang mga babae. Diba? Sa trabaho, mas maraming nakikita ang babae. Sa statistic yun may nabasa ako na mas madaling makakita ng trabaho ang babae kasi sa lalaki. Pero pag nakakita naman ng trabaho ang lalaki, it's something else. Totoo. Pag binigyan naman sila ng Lord ng trabaho, according to their skills, malaki naman silang kumita. Pero may mga tinawag talagang asawang bahay. Hallelujah. Mga lalaki asawang bahay. Pero, ang deal ko lang dito is, kung ikaw asawa, tagabantay ka ng anak mo, tagaluto, tagalaba, doon ka. Doon ka sa kusina, doon ka sa labahan, doon ka sa anak mo. So, milyonaryo ka. Diba? Alam niyo po, dito ako binago ng Lord, how to deal with my husband because I am the one earning money. And he is in the ministry. And honestly, mas mahal po ang ministry. Sabi nga, to be born again is easy. But to maintain it is costly. To maintain the congregation, it's more costly. Kasi kumakain kayo ng pera Hindi literal na pera Gumagastos sa ministry sa inyo sa pera, kaya yung tithes and offering, it's nothing. Sometimes nagsisinungaling pa kayo Kita naman sa buhay nyo.
Kapag hindi kayo faithful sa tithes and offering, kita sa buhay nyo. Sinong niloloko nyo? Sarili nyo rin. Kasi, ang glory ng Lord dun sa mga tither, iba. Amen? Kahit wala kang pera, tingin nila mayaman ka. Diba? No, totoo. Totoo. Maraming lumalapit in my experience, wala na akong pera pero sasabihin na mayaman ka. Glory to God, in my heart, kala mo lang yun. Pero tingin nila ganon, kasi the glory of the Lord is with you. Iba kasi yung glory ng Lord eh. If you have the anointing, you attract people. You attract blessing. So kung faithful ka sa tithes and offering, doon sa mga bago, ang tithes and offering kasi, you have to give the 10th portion of your salary. Bakit? Hindi kasi sa atin yun eh. Sa Panginoon yun. God has given us 90%. Hindi ba kasya yun? Kasya yun. Masyado ka lang magastos. Ganun lang yun. Kasi sabi ng Bible, He will provide all your needs. Not all your want. Naiiba ang teaching ko sa inyo eh. So submit in tithes and offering. Obey. Amen? Maging submissive ka sa responsibility mo sa church, in giving your tithes, in giving your offering, maging obedient ka sa lahat ng mandate ng church. Dahil yun ay lahat mandate ng Diyos. Look, the purpose of all authority is to protect and bless. Ayaw mong proteksyonan ka, yung protection na yun, alam niyo kung bakit? The pastor has been given an anointing and his office to protect the people. May mantle of covering ang mga pastor. Hindi nyo ba napupuna? Hindi nyo ba, nare-realize nyo ba na for example, si Melvin umalis sa church dahil meron siyang another ministry. Ano sasabihin niya? Pastor, pag-pray mo nga ako. Bakit? Kailangan niya ng extension ng covering dahil aalis na siya doon sa ultimate authority, sa ilalim ng authority ng kanyang pastor, and he will be extended. He wants his pastor to extend his covering wherever he goes. So kung ikaw swail ka, bigla kang lumayas dito, wala kang anointing. Palagay mo na mangyayari sa'yo. The enemy, sabi nga ni John Bevere, the ultimate objectives of the enemy is to kill you. Ganun lang yun. Hindi physically He could afflict you physically later, but the first thing is, mamamatay ka spiritually. Yun ang problema sa atin. Kapag hindi natin distinguish ang authority above us, we have to be very careful. Hindi naglagay o hindi lang nag-form ng ministry ang pastor just because he wanted to have a ministry. Calling nila yon. Kaya yung mga pastor na hindi nagsasucceed, may mga kuliling yun. Amen? Gusto lang nila magpastor, but actually hindi naman sila tinawag. Makikita mo kasi ang pastor na may calling at doon sa walang calling. Habang tumatakbo ang panahon, instead na mag-increase siya, nangyayari, nawawala sa ministry. And bakit? Our church, the Jomsi Church in Philippines, na-divide ng twice. Because my husband trusted his associate pastor, kaya ngayon wala ng associate pastor sa ministry, sa congregation ng Jomsi, kasi puro daw mga aso, sabi ni Bishop. So, wala na siyang tinatawag, naging pastoral staff niya. So, sabi niya gano'n, na-divide. And then sa akin, ang ano ko doon, of course I feel bad kasi talagang na-dissolve yung isang outreach. For misunderstanding, actually, ano yun eh, parang financial support. So, na-dissolve siya. Then later on, nakuha niya talaga yung almost 80% of the disciples. They were very talented people. Magaling yung pastor, talagang faithful, nung una. Ang masakit lang, sabi ko, okay lang na umalis sila. Pero gusto ko rin makita na someday, lumago. Na hindi nawala yung mga tao. Ang masakit na wala yung tao. Na-dissolve totally sila. So nag-scattered sila. So ngayon, bumabalik mo, di ba? Yan ang problema kapag
sa isang church, pinagkatiwalaan ka, and then tingin mo, kinu-question mo na yung integridad ng pastor mo, manalangin ka ng gusto, mapapasama ka. Never question the integrity of your leader. Amen? That is the reason why Eve committed disobedience. Committed the greatest sin in the Garden of Eden because they questioned the integrity and the goodness of God. We have no right to question God. Amen? Hallelujah. So if our duty is to obey and submit, I would like to share with you the duty of your leader that you have to submit and obey to. Amen? The duty of a leader towards their disciple, the duty of a leader that needs submission and obedience by the disciple is because they rule and watch, for they keep watch over your soul, meaning the rulership authority of a pastor is provide protection. So binanggit ko na po yan kanina. Dahil po sa book of Acts 20:28, it says, "Keep watch over your souls and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseer." So, the Bible speaks na ang ating leader is the overseer, and they are the pastors, the shepherd of the church of God, which He bought of His own blood. Amen? You are priceless. Amen. Priceless po tayo. Kaya nga, nagtalaga ang Diyos ng ating tagapagbantay. Hindi niya tayo iniwanan ng orphans. Amen? So God makes the pastors, leaders, a ruler, or an overseer in the church affair. They rule not with austerity or strictness, but with logic, with guidance and conduct. And also in Ezekiel, "Son of man, I have appointed you a watchman to the house of Israel. Whenever you hear the word from my mouth, warn them from me." Amen? And in 1 Peter 5:3, "Be shepherd." We're going to be shepherds of God's flock, and that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing. Amen? Hindi sa pilitan ng ginagawa ng pastor. Gusto nila yon kasi calling nila yon. May passion sila. As God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being example to the flock. So malaki ang responsibilidad ng ating pastor. Kaya parang habag niyo na, sumunod kayo. Amen. Hindi kayo dadalhin ng pastor sa kapahamakan. Sa langit kayo dadalhin. Amen. Hallelujah. Ever thought? Sino Sino na tawag dito? Ano ba yung tawag doon sa pumunta na ng langit? Meron ba dito? O baka nangitan lang? Meron nun, di ba? Meron nun na nagkaroon sila sa deliverance, kwento ko konti. Sa deliverance, merong command kasi dyan na, when you are spiritually oppressed, syempre masama ang loob mo, talagang wala kang inaasahan kundi ang Lord. Pagdating sa deliverance, nag-detect kasi yan eh. So, ang ginagawa nung nag-minister, binabalik ka into your childhood. I don't know, parang gano'n. Then, Lord, ang command nila dyan, na lagi kong naririnig, is, Lord, dalhin mo siya sa langit. Dalhin mo siya sa langit. And really, the person, kung ino-notice mo, kasi ako nakita ko na many times sa mga conferences, sinasabi ng gano'n na, kino-question, actually, they are closing, nakapikit sila. Minsan, natutumba sila, hindi nila ma-overcome yung presence. Pero makikita mo yung iba yung mukha. Hindi yung gawa-gawa lang. Masisense mo naman spirit to spirit yun eh. So, pag natapos na yung, trance ang tawag nila. Sa deliverance, may term na trance. Nagta-trance yung tao.
So probably it's the spirit, our spirit goes, yung spirit natin, dinadala ng angel to heaven, and then nai-encounter nila yung heavenly encounter. So pagkatapos ng trance, kapag na-back to normal na sila, weird no? Pero totoo. Dahil hindi pwedeng magsinungaling ang isang 7 years old. Pamangkin ko, yung anak ni Marlon, yung panganay, may conference noon. Siya talaga, she is a very quiet person, tiyakin. So, nung natouch siya ng Holy Spirit, na-slain. Hindi siya nakabangon, so hindi namin siya pinakialaman. Ang ginawa ni Pastor, minister siya. Tapos, nung pagkatapos doon, pagkagising niya, tinanong siya ni Bishop, sabi nga, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, may nakita ako, Daddy, sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, ano yun? Malaking angel. Tapos ano sabi sa'yo? Halika, Mima. So, hindi mo pwedeng hindi totoo kasi bata ay nagsalita. So, of course, it will minister in the spirit. Kaya nga po, nawala ako sa aking teaching. Nalihis ako nung punta ako sa deliverance. Amen? So, back to our teaching. Anyway, yan po ay isang lang yun po yan sa ministry. Isa lang po yung excitement sa ministry. But the subject of this ruling power and authority is not over their state, but their person, particularly and principally their souls. They watch for your souls, meaning the duty of the pastor is to protect the soul. The pastor is the watchman of God for our soul. Tulad ng alam mo, nabasa niyo sa Biblia, yung si Jacob pumunta sa tiyo niya si Laban, tapos inalagaan yung kanyang flock hanggang sa nakapag-accumulate siya. Ganon ang gusto ng Diyos sa lahat ng leaders na klase ng pag-aalaga sa inyo, day and night. Imagine niyo day and night. Alam niyo po, ang ministry ng pastor, alam niyo po yung fivefold ministry? Sino nakakaalam? Paano niyong malaman ng fivefold ministry? Ito, liwan yung pangamay. Ito yun the fivefold ministry. Bakit kamay-kamay? May daliri. Yung fivefold ministry symbolizes your fingers. Sino nakakaalam? Wala. This is the prophets. Okay? Sabi nga nila, taga-approve. Sabi nung aming teacher, taga-approve. This is the apostles, taga-turo. Okay? And this is the evangelist. Linisin niyo isip niyo, hindi yung iniisip niyo. Okay? This is the evangelist. It is an extended finger. Mas mahaba siya sa lahat ng daliri niyo. Bakit? Evangelist is responsible for the outreach ministry of the church, so they are going out. So kaya siya mahaba. Marami siyang narating. So lahat ng evangelist, humayo. Huwag umupo. Amen? Kung may gift ka of evangelism, go. Walk, go out. Make disciple and bring them to church. Save souls. Yan ang trabaho mo. Okay? Ito ka. Evangelist. Tumatawa kayo, alam ko ang sama ng isip nyo. Patawarin kayo ni Lord. And this is your pastor. This is your pastor. Nasaan siya? Nasa ring finger. Bakit? He's married to his ministry. Amen? Kapag ang pastor nyo ay merong pag-aalaga, tulad ng pag-aalaga niya sa asawa niya, he is an authentic pastor. Amen? Because this is he. Married siya sa inyo. So kayo, submit kayo kasi the wife should submit to the husband. Actually here, he is the delegated authority of God under heaven. So he is your husband for now. But later on, he will present you into your heavenly husband. Amen? Kaya nga, di ba, hindi niya pupuna, lahat ng mga asawa ng pastor, selos na selos sa ministry. Amen? Mas mabuti pa ministry, marami kang oras. Mas marami pa ministry, araw at gabi. Pero ako, hindi mo na ako nakikita. Tagaluto, tagalaba, tagapahain ng lahat. Kaya noon, alam mo, when I was a young people, I don't want to marry a pastor. Kasi nasa isip ko, dadalhan lang ako ng labahan yan.
Oo, kasi talaga sa totoo lang, yung disciples sa amin, parang it is sacrifice to marry a pastor. Nakita ko sa yung mga pastor namin, lumalabas, humahayo, tapos wala lagi sa bahay. Tapos yung naliligaw pa sa aking pastor, ganun din ginagawa. Tapos sabi ko dun sa spiritual mother ko, anong gagawin sa akin niya? Alilain lang ako niya. Pero may trabaho dati si Bishop Ray. Sabi ko gano'n, iba ang pangarap ko sa buhay, hindi yan. Sabi ko gano'n. Pero sabi sabi nung lahat yan pinag-i-pray. Ganito lang yan, humingi ka ng sign kay Lord. Humingi ako ng sign, sumunod naman ako. Alam mo, obedient. Alam mo, submissive ako eh. Amen? So ang ginawa ko, Lord, kung siya talaga ang lalaki para sa akin, bukas pagising ko, makikita ko siya. Sus! Sus! Siya talaga nakita ko. Panginoon, nagbibiro ka naman, Lord. Sabi ko ganon. Pero sabi ko, bigla akong labas sa kwarto ko. Sabi ko, Sister Violi, andito ba si Bishop Ray? Si Pastor Ray, pastor pa siya noon. Andito ba si Pastor Ray? Sabi niya, wala. Bakit parang nakita ko siya? Panaginip mo lang yun, siya na nga yun. Sabi ko. So sabi ko ganon, hayaan mo na. Mag-a-abroad naman ako, hindi kami magkikita na matagal na panahon. So, but then, there was a long-distance relationship. Pinasagot siya sa akin ni Lord before ako nag-abroad. Pagbalik after 2 years, naging asawa ko na siya. Galing, no? Galing ng process ni Lord. Hallelujah. Kaya kayo, pag sinabi ng pastor nyo, hindi yan. Sumunod na kayo, mapapahama ka lang. Amen? Sila yung nakakaalam eh. May revelation. So kung meron kang napupusuan sa ministry, una mong i-approach, hindi yung babae o hindi yung lalaki. I mean, ngayon, iba na eh. Babae na nililigaw na rin sa lalaki eh. Diba? Sabihin nyo, kunyari pa kayo. End time generation na, darating na si Lord. Magpakatotoo na kayo. Amen? Minsan, pag gusto mo yung lalaki, ina-approach mo na eh. Gusto kita. Ano naman masama doon? Gusto lang naman ah. Ano naman? Diba? Gusto lang naman. Walang intention na masama. Diba? So the best thing, kayo mga lalaki, suggestion ko, if you like someone here in the congregation of LRC, approach your pastor first. Huwag mong pangunahan yung leader mo. Hindi ka tinawag sa posisyon nila dahil pag napasama ka, lagot sila. Mahabag ka naman. Imaginein mo ilan ang member, ilan ang disciple ng LRC? Dami nyo, ilan ang capacity ng sa 200? Okay, 200 ang problema ng pastor nyo. Kaya hindi kayo magtataka, sooner or later, mamumuti buhok niyan. Okay lang, mamumuti muna. Dahil nakita ko na muti ang buhok ng asawa ko, truly. Namuti ang buhok niya sa kakonsumisyon sa mga tupa. Totoo. Why? Dahil kaluluwa nyo nakasalalay dito. Yung kaluluwa nyo, imagine, napasama yan at first. Nagkaroon ng plan B si Lord. Amen? Yung kaluluwa nyo, it matters. Yung yung slide ni yung post ni Pastor Grace sa Facebook, na gusto, kinote ko yun eh. Anong sabi niya? Your soul is much worth more than the whole world. Imagine? Than all the stars put together. The value of the soul cannot be measured. God can destroy the stars and create it again. Amen? But He cannot destroy the soul. Hindi niya pwedeng sirain. Bakit? Hindi niya pwedeng sirain ang image niya. Genesis 1:27. You are God's precious possession. You are His masterpiece. Amen? Hallelujah. Palakpakan nga natin si Lord. Masterpiece kayo ng Diyos. Ganyan lang ang palakpak nyo sa Kanya. Hallelujah. Imagine, lahat kayo, imagine nyo, artist kayo. And you've been mandated to make a masterpiece. At wala kayong magawa dahil it's been sabotaged.
Hindi mo pwedeng sirain dahil masterpiece mo yun eh. Ikaw lang nakakaalam kung paano kumpunihin yun. Ikaw lang nakakaalam kasi yun eh. Diba? Creation mo yun eh. Masterpiece mo yun. Ganon si Lord. Wala siyang choice. Wala siyang choice kundi pagtsagaan kayo. Ikaw at ako, pinagtsatsagaan ng Diyos. Dapat matagal nang bumalik si Lord eh. Dapat matagal na. Namatay na si Pablo, namatay na si Pedro, namatay na lahat ng mga apostles. Pero hindi pa bumabalik si Lord. Hinihintay niya kayo. Hinihintay niya tayo na magbago at mag-transform into His image. Amen? Hindi mahirap, madali. Be obedient and be submissive. Amen? And to the younger leaders, sa Timothy 4:12, ano sabi? Let no one look down on your youthfulness, but rather in speech, conduct, love, faith, and purity, show yourselves an example of those who believe. So doon sa mga batang leaders, huwag kayong ma-intimidate. Hindi lagay kayo ng Lord sa posisyon na yan for a purpose, for a reason. Amen? Kasi sabi nga ni John Bevere, intimidation, nagiging dormant ang gift ninyo kapag kayo intimidated. Sabi nga ni Miles Monroe, ang pinakamayaman na lugar sa balat ng lupa ay sementeryo. Bakit? Maraming namatay na hindi naging productive. Maraming gifted na tao na hindi naging productive dahil intimidated. Kaya yung spirit of intimidation, nire-rebuke yan, kina-cast out yan. Amen? Ina-uproot yan. Yan ang isa sa mga tools ni Satan for you not to be productive. So, huwag nyo hayaan ang sementeryo magbe-benefit sa inyo. Amen? Marami sa atin dito. Alam niyo po, watching you exhorting during Sunday, sabi ko nga kay Pastora Grace, nakaka-intimidate itong mga speaker na to. Ang gagaling gumawa ng slide. Grabe. Yung hindi ko nakikita ng mga slide, nakikita last speaker nung Sunday. Alam mo, sa totoo lang, ang ganda ng presentation, amazed na amazed ako. Kaya sabi ko, pagpasensya yung presentation ko, Word of God lang talaga yan. Wala dyan mga pictures, walang entertaining dyan, Word of God. Bahala kayong mag-imagine kung anong imagination nyo sa Word of God. Amen? Para sa totoo lang, ibig sabihin lang nun, gifted kayo. Amen? Amen? At yung mga gift ninyo na yan, yan yung gusto ng Diyos, na kapag kayo na-transform into His image, yan ang gusto niya makita eh. Amen? Hindi kayo si ganito na kayo ay tagalinis lang. Kaya kayo tagalinis dahil may dumi. Diba? Ipag-pray niyo yung mga dumi na yun. Na hindi na ipag-pray niyo yung mga tao na nagdudkong, mga kayo mga cleaner, at medyo nai-intimidate kayo dahil cleaner lang kayo. Alam niyo, mapalad kayo. Kasi hindi ma-appreciate ang ganda ng isang facilities or building kung wala kayo. Dahil sa inyo, maganda dahil malinis. Amen? Doon sa mga assistant lang ng mga engineers, mga assistant lang ng mga offices, kayo talaga ang matters to the company. Bakit? Alam niyo po, sa kumpanya, utak ang binabayaran. Ibig sabihin, mautak lang kayo, kaya maganda yung kumpanya niyo. So, hindi niyo dapat i-disregard ang mga skills ninyo. More on, ipag-pray pa ninyo yan, dahil may gagawin pa ang Diyos sa inyo. Doon sa mga walang trabaho, mag-pray kayo. Kasi dinala kayo ng Diyos dito, first thing and foremost. Sinasabi nga nila lagi. Dinala ka, imagine, wala kang trabaho, napunta ka sa church. E di ang trabaho mo, gumawa ka sa church. Serve God. Amen? Alam niyo po, I was praying this morning. Tapos lagi ko sinasabi na, this is a turning point for me. I've been 25 years in my job. Lagi ko sinasabi,
parang nakaka-guilty. Dahil asawa ko ng pastor, I'm not functioning as a pastor's wife. Pero, sabi nga nila, nag-justify ng mga tao sa paligid ko kasi ginagamit ka naman sa church, blah, 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 ganito. Pero deep inside of me, there is something. Ngayon, kanina, I was praying, ganito lang ang tagging in the heart ng Lord. I am God. I am royal. I am king. Ngayon sinabi niya, you've been there for 25 years because you are not observant enough, para observant enough to observe what's going on in the palace. Parang gano'n. Parang na-rebuke tuloy ako. I show you the royalty of that palace because I want you to move in royalty. Parang gano'n. So sabi kong gano'n, lagi kong sinasabi, Lord, paano? Sabi niya gano'n, I train you in this place, dapat mas maiksi. Ngayon dapat tagapagturo ka na. Nung binabasa ko yung konteksto ng buong Hebreo, may verse doon na, bata ka pa rin, dapat tagapagturo ka na ngayon. Dahil bata ka pa rin, bagay sa'yo, is yung gatas lang. Aray, sabi kong gano'n. Ako yun. Matagal na akong born again, but I don't teach. Ayoko mag-teach kasi sabi sa Word of God, magdahan-dahan kayong mga guro. He will require you more than anything else. Nakakatakot, di ba? Tuturo ka dito, tapos sasabihin mo, mali yung tinuturo mo. Gusto kong pumunta ng langit, ayoko ma-impyerno. So sabi ng Lord kayo na sa akin, I showed you, I brought you in this job because dito kita tinitrain kung paano mo ako titingnan bilang hari. Ganun lang yun. So sabi niya ganun, kung nasa turning point ka of choosing between me and your boss, sinong pipiliin mo? The King of Kings or the kings of this land? Siyempre ikaw, Lord. So today, my desire has been answered just because of this topic. Just because I dig down the Word of God. Kaya nga po nag-challenge ako dito sa topic na to. Dahil hindi ko to comfort zone. Ito yung totoong ako. Unsubmissive and disobedient. Amen? Hindi ako nagsasubmit, hindi ko alam kung anong plano ng Diyos. Maliwanag yung mandate ng Lord sa akin when I become born again, pero nakalimutan ko yun just because of what is going on in my life. Sa trabaho ko, na-busy ako. Mas submissive ako sa earthly employer ko rather than my heavenly employer. So sometimes you have to be balanced. Kapag nire-require na tayo ng Diyos to do what is right for His kingdom, let's follow. Amen. Nagsalita. Amen? Hallelujah. So sabing ganon, God cannot destroy His image. Amen? And you younger people, you have to show your talent for God. Huwag kayong ma-intimidate. You are the partakers of this end-time generation. Amen? Ano sabi ni Joel? You will prophesy. You will see dreams. Amen? Gagamitin kayo ng Panginoon. Kaya hindi kami magtataka na kayo mas magagaling pa mag-prophesy kasi sa amin. Kailangan kayo ng church for the direction. Amen? So kung meron kayong gift na ganon, i-develop nyo. Huwag kayo ma-intimidate. But show your example, your good conduct. Amen? Amen. And the second thing is, to guide and teach. They must give an account. Leaders will hold accountable of the flock committed to their works and of the flock committed to their charge. In Hebrew, in the book of Hebrew, chapter 13, Amen? Remember those who led you, who spoke the word of God to you, and considering the result of their conduct, imitate their faith. And 17. Ano sabi sa 17? Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you. So doon sa mga leaders, sa pagpapasakop nyo, remember them. Kung paano sila nagpapagal
sa pag-prepare ng tinuturo sa inyo. Amen? Imagine doon sa mga primary, you are able to teach. What if hindi kayo nagtuturo? The whole year, si pastor. Alam niyo ba kung ilang araw ang ginugugol para lang mag-pray? Para lang talagang i-anoint ng Lord yung teaching? Hindi madali. Alam mo bang 3 araw akong sinakita ng ulo? 2 beses ako humingi ng Panadol sa nurse namin. Sa isang topic lang na to. Sa isang taon lang yata ako dito. This is my 3rd time actually to stand in this pulpit. And it's my privilege to be here in front of you. And I pray talaga, ang prayer ko talaga, the Lord will open your heart na maramdaman nyo na magrema sa inyo ang teaching na to. Because this is a very, very important teaching for our daily walks. Kasi sabi nga ni John Bevere, is that ito yung klase ng ito yung klase ng kasalanan na nakukomit natin everyday na undetectable. Hindi natin to nakikita by our naked eye. Amen? So, to guide and teach, they must give an account. Amen? Tulad na sinabi ko kanina, your leader are accountable for you. Sila yung sisisihin ni Lord. Sila yung mananagot para sa inyo. Sila yung mediator mo dahil sa kanila binigay yung mandate to protect you. So, yung rulership na binibigay nila sa'yo at yung pagbabantay nila sa'yo, hindi lang ganun yun. Tuturuan pa kayo. Amen? Of course, tinuturuan tayo dito ng Word of God. And our responsibility to submit, to follow the Word of God, to obey the Word of God. Pag sinabi ng pastor sa inyo, like for example now, nasa G12 tayo, alam niyo po, mapalad kayo mga primary. Akala mo, ultimate desire ko na makagraduate ng PEPSOL. Ultimate desire ko yan. Kasi yung mga kasabayan kong nag-G12, my God, pag humataw sa pulpit yun, patay si Satanas. Amen? Oo, hindi pero kasi mga kasabayan sila ni Manood kayo sa YouTube, tingnan niyo yung mga tao, mga preacher, na dumaan ng G12. Iba humalukay ng Bible. Talagang, I don't know, ingkit lang ako, ganun lang. Oo, ingkit lang. Wala nang ingkit tungkol sa kanino pa man. Wala akong pakialam sa material o sa nakikita ko in my naked eye. Ingkit ako dun sa spiritual ng tao. Lord, gusto ko yung ganun. Yun dapat na maging desire natin. Kainggitan natin yung magkaroon tayo ng spiritual attitude. Ingit ako dun Grabe. Yung asawa ni Pastor Oriel, kasabay ng best friend ko sa Pilipinas. Yun siya, music director yun siya. Matagal na talaga niya ako sinasabihan. Matanda ako ng encounter actually. Isang beses. Pero hindi ako nagpatuloy kasi, di ba? Talagang alam ko, kita ko sa inyo Doon na lang sa Bible study sa BS, sa cell group, kapag ating ng si Sister Chrisma, nagmamadali na yan kasi may may training. So talagang nasa hot seat sila. Na-hot seat talaga kasi may demerits or whatever. Exciting, di ba? Nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Imagine that. You are going to a country, sa isang bansa, kaya ngayon, ipiprepare mo ang sarili mo na dapat marunong ka magsalita at alam mo ang kultura ng bansa na pupuntahan mo. That's why we are studying the Word of God. Amen? Rather, pupunta tayo ng langit. Hindi mo alam kung paano mag-devotion. Amen? Hindi mo alam paano mag-worship. Pag sinabi ng song leader, raise up your hand, let's sing to the Lord. Close your eyes. Open your heart. Complicated, di ba? Close your eyes, open your heart. Kaya nangyayari, open your eyes. Diba? Lahat bukas. So minsan dahil hindi ka nakakasunod, it's because hindi ka sumusunod sa sinasabi ng pastor. Sinabi na siya mag-devotion kasi sa devotion po, doon ka dinidil ng Diyos. Alam mo, individually. Hindi porket LRC ka dito, nasa G12 ka, marunong ka si Biblia, pagdating ng rapture, synchronize ang rapture nyo. Hindi, individual po yun. Amen? Hindi po kayo lahat aangat. May maiiwan doon sa mga hindi nagdi-devotion. Kaya lagot kayo. Mabuti na lang ako nag-devotion na ako. Aral
na lang, kompleto devotion ko. Hindi ng cell group leader namin. Amen? May reminder pa yan. May word of God pa yan. Imagine yung effort na ginagawa ng mga cell group leader to teach you, to guide you. Hindi po yun binabayaran ni Lord. Pero later on, they will receive the crown of glory. Eh kayo, anong crown ang gusto nyo? Kasi dito, ang ano dito is, make every believer a disciple. Diba? So ngayon, believer lang kayo of the Word. Hanggang believer na lang ba kayo? You believe in the Lord Jesus Christ? Maganda yun. Eh, paano kung may isa pang requirements? Be a disciple. Iba kasi yung disciple eh. Iba kasi yun eh. So, tayo, since lahat tayo ayaw ma-impyerno at gusto natin, pag tinanong ka, saan mo gustong pumunta pag namatay ka? Siyempre langit, sigurado ka. Diba? Devotion pa nga lang, hindi yung magawa, gusto mo sa langit. Maghihirap ka naman ng konti. Konti lang yun, devotion lang yun. Alam niyo ba, kung gumising kayo, for example, papasok ka ng 7:30, gigising ka ng 5 o'clock, natulog ka ng maaga. You already slept 8 hours. Okay ka na physically. Kaya mo na mag-devotion at 5 o'clock. Kahit pa siguro, dadalhin ka ng Lord up to 6. Pero kung tutuusin, 30 minutes, nakakagawa ka ng devotion. Hindi ako naniniwala na nagbasa ka ng 2 chapter of the Bible, walang nangyari. Eh, bato ka na talaga. Kung walang conviction o walang revelation sa'yo, 2 chapter na nabasa mo, hello, there's something wrong, repent. Yes. Amen? Only sin can hinder the word of God to penetrate your heart. Amen? Kasalanan lang po yan. Madali lang po yan. Repent lang, sorry lang Lord. Tao lang, nagkakamali. Diba? Si Lord naman very forgiving. Pero wag mong, sabi nga, wag mong i-stretch ang pasensya ng Diyos, maiimpyerno ka. Amen? Hallelujah. Nai-edify po ba tayo? Ako, nai-edify na ako eh. Nawala na yung nginig ko. Kaya ko na kayo, naano ko na kayo. Parang, iba ang tingin ko sa inyo. By the power of the Holy Spirit, yun. Amen? So, the engagement and obligation of the minister of the gospel, the accountability. They must give an account according to the verse. Amen? That is of their work and their office, of their duty and discharge. There is a great shepherd, a chief shepherd, as Christ Jesus is called the prince of the shepherd, of whom all inferior shepherd must give an account of their office, of their work, and of their flock committed to their work, and of the flock committed to their charge. Amen? So talaga dito sa LRC, isa lang talaga ang mapipinpoint dito eh. Ayun. Ayun. Kaya, ilan tayo dito? 200. From this day forward, we have to pray for our pastor. Amen. Amen. It is our responsibility. Every day that you pray, include your pastor and his family in your prayer. It is not just obeying their command and submitting to their command, but you have to pray for them. Dahil sa prayer po, umikilos ng Diyos. Amen? For leaders will give account of the disobedience you allow in those entrusted to your care. Imagine this is the word of the Lord doon sa case ni Saul and Prophet Samuel. Siya yung inutusan, pero dahil sabi niya, nagkasala siya dahil sa mga tao, ang interpretation ni John Bevere doon, hindi yung mga tao ang sisisihin. Ikaw. Dahil yung ultimate mandate, command, ay nasa iyo. Na kay pastor. Di ba? Make every believer a disciple. Eh, naging disciple lang kayo lahat, walang believer. I mean, every believer a disciple. If believer lang kayo, hindi kayo naging disciple, so pananagutan niya yun. Kasi yun ang kanyang command. Dito sa kulturang ini-introduce niya yun sa atin. Amen? This is a culture. Sabi nga ni Miles Monroe,
ang Bible ay isa hindi religious hindi religious book. Ito ay isang constitution ng isang bansa. Kasi nga book of law, di ba? Constitution ito ng isang bansa, batas ng isang bansa na tinatawag na heaven. So, dito, ang gusto ng Diyos, ang mandate ng Diyos doon sa mga tao niya, colonize earth. Diba? Introduce my culture. Nung tayo sinakop ng Spaniard, anong introduce sa atin? Roman Catholicism. Ang sumumba sa Diyos-Diyosan at doon sa nakadipa. Diba? Yun ang introduce na sa atin. Roman Catholic was introduced by the Spaniard. So, we've been under their colonization for 327 years. Imagine that. So, sanay tayong sumamba doon sa nakapako. Hindi naman yun ang totoo. Ngayon, nung gusto ng Diyos, nung bumaba ang Diyos sa lupa, sabi niya, I want my people back to me. Okay? I want my people back. I want to colonize earth again. I will introduce my culture. This is the law, this is the policy of my country. Follow my culture. So ito po yun, ginagawa natin. Ang kultura ng Diyos ay pinag-aaralan natin. Ang kultura ng langit ang pinag-aaralan natin. Amen? So there are teachers, there are evangelists, there are pastors that are introducing the culture of God. Itong kultura na to, dapat i-embrace natin to. Since gusto natin makolonize tayo ng langit, kailangan, by force, we have to study the Bible. Amen? Ngayon, pag sinabi ng pastor, open your Bible, sige nga, taas nyo nga Bible nyo. Sino may mga Biblia dyan? Huwag nyo itataas ang telepono nyo. Dahil sinabi ng Biblia, it is a book, compilation of 66 books. Hindi sinabi, application ng 66 books. Amen? Ouch! Hindi nyo ba alam, by looking at the rays or dito sa light ng computer, it ruins your eyesight? Yes, tama. Bakit? Totoo. Totoo po yan. It's a study. Nasa news po yan. Kaya nga po, alam ng Diyos at hindi niya nilagay ang Biblia at sinabi na, download my application and read my Bible. Di ba? So, yung telepono nyo, ibenta nyo, bumili kayo ng 6 na Biblia o 10 Biblia, ilagay nyo sa lamesa nyo, ilagay nyo sa kusina nyo, ilagay nyo sa sala nyo, ilagay nyo sa bedside nyo, wherever you go, put the Bible next to you. Because this is the culture of God that you have to master because you're going to heaven. Amen! Hallelujah! Ang lahat na walang Biblia, maiiwan. Gusto niyo ba yun? Amen? Alam niyo po, it happens that passionate ako bumili ng Biblia. Kaya sa Bible namin sa bahay namin maraming Bible. Iba-ibang translation pa. So, ang nagpaprafat yung aking magaling na asawa. Amen? So, kultura po ng Diyos to. Ito yung tinuturo sa atin ng ating pastor, ng ating leaders. So, submit to the authority. Amen? Submit to the authority. Time's off na ba ako? Hallelujah. Ganun na lang. Doon sa mga taas, kaway-kaway ng kamay pag malapit na, ha? Kaya nga dapat, sabi nga, kasi alam niyo po, may ugali ako, mahilig ako mag-overtime. Kaya kahapon, when I spoke to my husband, sabi niya gano'n, yung oras mo ha, tandaan mo ha. Sabi gano'n. Kasi one time pinag-preach niya ako, kinain ko ang 2 oras sa 2 preacher. Instead na, sabi ko matutuwa sa akin, asawa ko, nag-preach ako. Pagalitan ako, magbaba ako ng pulpito. Kaya nagkaroon ako ng trauma mag-preach. Napapagalitan po ako pagkatapos. Eh sabi niya, hindi lang dapat na salita ka ng salita. Dapat tingnan mo rin ang oras mo. Sabi ko, opo. Ako naman submissive. Kaya nga sabi niya, oh, ano bang foundation mo? Sinabi ko yung wife, submit to your husband. So sabi niya, oo, kasi may ibang wife dyan, hindi nagsasubmit, di ba? Tapos,
Sabi niya gano'n. Kaya dapat banggitin mo rin yun. Sabi ko, di ba nag-repent na ako? Di ba pinatawad mo na ako? So, alam niyo po, it's so nice because we have the privilege to ask forgiveness. Amen? So dito po, kung wala kayong Biblia, repent. Repent. And tomorrow, sino dito yung brother natin na nagbebenta ng Bible? Yung nasa Bible League. Oh, Brad, marami kang customer. Diba? Hindi ako nagbibiro. Totoo lang. Bakit? Pag nawalan ka ng data, mababasa mo yan. Diba? Kasi itong iPad ko, may data to eh. Yung Bible.s. Ngayon, nung una, dahil hindi ko na to na-refresh, nung una okay lang. Ngayon, hindi ko na siya mababasa. That's why, ikaw talaga na application ka, walang pakinabang. Balik ako sa Biblia. And then, mas nai-enjoy ko ang Biblia. Kasi hindi masakit ang mata ko pag nagbabasa. Di ba? And then, ano ba naman ang bigat ng Biblia para ilagay mo sa bag mo? Di ba? Meron na ngayong maliit. Half of this. Kung maganda pa, 2020 vision ka, okay lang maliit. Pero sa amin ng mga nasa younger stage na, kailangan mo na to. Amen? So, this office of guiding and teaching, habang tayo po, sa 1 Corinthians, sabi nga ganon, sa Luke. So when you are guiding and teaching your flock to the leaders, sabi nga, he also told them this parable, can the blind lead the blind? Will they not both fall into pit? So dapat tayo, ang pagka-guide natin sa ating mga nasasakupan is Psalms 23 verse 3. Amen? He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. Amen? Hallelujah. This last verse, hindi ko na po babanggitin. This is concerning the teachers. Nabanggit ko na ito kanina. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Brothers and sisters, church, believers in Christ, alam niyo po, itong ginagawa natin, it matters so much to the Lord. Yung presence niyo po ngayong umaga, it matters a lot. Mahal po kayo ng Panginoon, kaya po niya sinasabi dito, just obey and submit in every ordinance of men and of God. Diba? Ito yung susi po natin eh. There is a devil's door. May pintuan ng demonyo sa buhay natin. At ang susi po diyan, para buksan yan for them, kasi ang demonyo is just locked up in the realm of darkness. Amen? Andun lang sila sa impyerno. Kaya sila nakakalabas doon is because of us. Amen? Kasi si Jesus, nakuha na niya ang susi, binigay na sa atin. Napagtagumpayan na ng Diyos 2,000 years ago. Kinuha na niya ang susi, binigay na sa iyo, sa akin. Lahat sa atin may susi tayo. Ang problema, nakakalabas ang demonyo doon because we unlock the door. Amen? There is a devil's door that only disobedience could open. Rebellion could open. Unsubmissive spirit could open. And these are the spirit that provoke every believer to open the door for them. Amen? Hindi natin nanonotice to. We thought okay lang. Minsan ang command ng pastor natin okay lang. Tatawa-tawa tayo, okay lang. Hindi natin sinusunod, okay lang yon. But, I warn you, church, hindi nagbibiro ang demonyo para wasakin ang kaharian ng Diyos. At kayo yun.
Hindi nagbibiro ang demonyo para wasakin ang masterpiece ng Diyos at kayo yun. You hold the key. The only key to open the devil's door is disobedience. And the only key to close, slam the door behind is your obedience. Obey and submit. These two directive goes together. Hindi ka pwedeng mag-obey lang and then you disobey. You don't submit. You cannot just submit and then you disobey. These two words goes together. Submission equals obedience. Amen? So church, whether sa church, whether sa trabaho mo, whether sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga kasama mo, exercise this. Lagi nating hawakan ang susi ng obedience to close the door of the devil in our lives. Itong susi na to, binigay sa atin to. When we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, tinanggap natin to sa Panginoon. Huwag nating biro-biruin ang buhay spiritual. Amen? Yung physical nyo na buhay, nakadepende sa spiritual nyo na buhay. I've been through it. Naranasan ko na po yun. Walang ibang mahirap na klase ng paghihirap, yung paghihirap ng kalooban nyo spiritually. Amen? So I pray that the simple message of the Holy Spirit be planted in your heart. And you have to hold firm with the key in your hand. Submit and obey to your leaders as the delegated authority of God on earth. Maging seryoso po tayo. Amen? Shall we all stand? Hallelujah. Just close your eyes. Meditate the Word of God. Meditate nyo yung ating text. Obey your leaders, submit to them. Kahit yung word lang ngayon. Hallelujah. Surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this place. Hallelujah. Come on, church, worship Lord. Raise your hand toward your Savior. Hallelujah. Invite the Holy Spirit to come into your heart. Invite the Holy Spirit to let you know the purpose of God in your life. Being obedient and submissive to the authority above you is your key towards success.
Oh, bless your name, to Jesus. your presence, to behold you face to face. Panginoon, sa oras na ito, Diyos, patuloy kang kumilos, Lord, sa puso ng bawat isa. I don't know the individual needs of my brothers and sisters at this moment, but I pray, Father God, hallelujah. Their all-knowing character, Lord God, would know what they need, what they want. Hallelujah. Amazing nature, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus, I know you're the love of Praise. Kung meron man sa inyo